Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, 31, bad health. Ayan, mag-ingat kayo ha, Capricorn, sa inyong katawan, sa inyong kalusugan, ano? Prioritize your well-being sa ngayon dahil maaring may mga pananakit na ng katawan kayo nararamdaman ngayon. So, that is your body giving you a heads up, no? That is your body calling your attention na it's about time na para alagaan ninyo ang inyong sarili. Okay? Prioritize your well-being, prioritize your health. Kung kailangan magpagamot. Kung kaya sa bahay lang, asikasuhin ninyo ang inyong sarili, okay? Mag-ano kayo, mga home remedy, ganon. Kung hindi, kung sa tingin ninyo kailangan na ninyo ng doktor, magpagamot na kayo, okay, Capricorn? For others of you, maaring warning ito para sa inyo, no? Warning ito para sa inyo na ngayon pa lang alagaan nyo na ang inyong sarili, mag self-care agad kayo, no? Practice healthy living, kumbaga, no? Maging aware kayo sa inyong mga ginagawa sa inyong katawan, aware kayo sa mga pagkain pinapasok ninyo sa inyong katawan, yung ganon, para ma-maintain ninyo ang good health, para ma-maintain ninyo ang magandang pangangatawan, ano? Ang magandang pakiramdam. Okay? Capricorn? 16 thoughts, maaaring yan ang iniisip ninyo, no? Maaaring may mga iniinda talaga sa katawan ng iba sa inyo dito, Capricorn. Maybe yun ang iniisip ninyo, yun ang pinoproblema ninyo. Maaari din na nag-iisip kayo ngayon on how you're going to maintain your good health. Maaaring nag-iisip kayo, ano ba, mag-exercise na ba ako? Magda-diet na ba ako? Magkukonsulta ba ako sa dietitian para sa pagkain ko, sa tamang pagkain, or ano ba ang gagawin ko, no? So, maaaring yan ang pinag-iisipan din ninyo sa ngayon, Capricorn. Or maaari din, no, Capricorn, na-pick up ko din. Maaaring meron kayong inaalalang tao sa buhay ninyo. Mahal niyo sa buhay, siguro siya yung may karamdaman, no? Maaaring siya yung may nararamdaman na hindi maganda sa katawan, no? At siya yung iniisip ninyo. That is also possible. 32, despair. Ayan. So, for others of you, this could be health-related, no? Yung pinoproblema ng iba sa inyo dito. This could be work-related, no? Work situation, or finances, no? Or relationship. Maaaring ganun din ang ganap na may pinoproblema kayo. There is concerns dito for you regarding those areas or sa iba't ibang area ng buhay niyo. That is also possible, no? But, you know what? Parang kayo dito, parang napanghihinaan ng loob. Siguro, nawawala na kayo ng pag-asa. Maaring overwhelmed kayo sa sitwasyon na ito. Kaya, ganun na lang kalugmok or kababa ang vibration ninyo sa ngayon, Capricorn, no? And this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates po. And alalahanin din ninyo, we have number 32, no? Number 32 becomes number 5 dahil 3 plus 2 is 5. And yung 5 po resonates with change, no? Kaya, sinasabi lang yan sa inyo ng mensaheng yan na may problema man kayo sa ngayon, mayroon man kayong concerns ngayon, may mga inisip man sa kayo ngayon, don't worry, no? Dahil lilipas din yan. Matatapos at matatapos din yan. That is going to change for the better. Maaaring yan ang kailangan ninyong pag-isipan. How you are going to get out of this situation, no, Capricorn? So, maaaring yan ang heads up para sa inyo sa ngayon na instead of dwelling on the problem itself, no? Tanggalin mo na yan sa isip mo. Alam mo na kung anong problema. Ngayon, alamin mo na kung ano ang kailangan mong gawin para masolusyonan ang iyong problema, no? Para mag-improve na ang inyong sitwasyon, para makaalis na kayo dyan sa despair energy, okay? 35, pathway, may bagong path kayo na tatahakin sa ngayon, Capricorn. There are new situations that you're going to face sa ngayon. Maaring may mga pangarap kayo dati, fantasies ninyo dati, na ngayon, you're going to take action na towards that, no? So, that's really beautiful. May mga pagbabago dito na magaganap sa inyo, Capricorn, no? With this new path na tatahakin ninyo. Wealthy man, Capricorn, this could be anyone sa buhay ninyo. This could be your boss. This could be
successful businessman, maaaring ganon. This could be someone na siguro manliligaw sa inyo, maaaring kamag-anak nyo to, tatay ninyo, dad ninyo, maaring kayo ito, no, na wealthy man. It could be anyone, Capricorn. This could be your boss as well sa trabaho. This could be anyone that you are going to be dealing with around this time. Number privilege lady, number 12. Ayan, so look at that. Huwag kayong mag-alala, no, Capricorn. Kasi kung ang problema ninyo dito siguro trabaho, source of income, pera, you know, si privilege lady, you know, this represents prosperity and abundance and financial success, no? So, yun ang dadating sa inyo, yun ang parating na energy sa inyo dito, no? Kaya kung ano man ang problema ninyo dyan, sa despair energy, pera man yan, trabaho, you know, huwag kayong mag-alala, no? Because maybe yung privileged lady energy na to, ito na yung financial breakthrough na parating sa inyo, no? So, just focus on the good, focus on what is positive, focus on what is the best possible outcome ng inyong sitwasyon, and with that, no, you will be attracting positive vibes, you will be attracting positive energies, at maaring ito na yon, si privileged lady energy ang dumating na agad-agad para masolusyonan na kung ano man ang inyong mga financial problems. Final message po ninyo, lifting the spirits of others will do the same for you. Ayan. Compliment others, put their insecurities to rest, remind them that they are worthy of love and respect. Ayan. So, napakaganda. Maaaring ang iba sa inyo dito, Capricorn, you're going to be an inspiration to others. You're going to be a beacon for others, no? Maaaring kayo yung mag-inspire, kayo yung magbo-boost ng confidence ng iba dyan, no? Maraming din kayong matutulungan dito in a way. Kaya, congrats. So, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Virgo, 18, child. Ayan, Virgo, maybe you are, welcoming a new baby sa pamilya, no? Maaring meron kayong, siguro buntis kayo, manganganak kayo, or yung person ninyo, maaring ganon, or pwede rin na iba, mga pamangkin ninyo siguro, manganganak, no? Anak ninyo, maaaring siyang manganganak, no? It could be anyone, could be a friend din, no? That is welcoming a new baby dito, no? Someone close to your heart. Maaari din na may mga bagong sitwasyon na papasukin kayo ngayon, Virgo. Maybe you are entering a new phase in your life. Asa ngayon, depende sa inyong sitwasyon, ano? It could be in any area. So, maaring ganun din ang ganap. May mga bagong trabaho sigurong sisimulan ng iba. May mga bagong karera, bagong negosyo, maaring bagong bahay, bagong arrangement ng bahay. That is also possible na gagawin ng iba sa inyo dito, Virgo. It could be anything, no? But definitely there is something new dito na mangyayari sa buhay ninyo. Okay? May bagong chapter. What else? We have number 27. Yay! Let's claim this, Virgo. There is unexpected income na maaring dumating sa buhay ninyo sa ngayon. Ano? Racket siguro ito, no? Side hustle. Dahil hindi ninyo ina-expect na may parating na pera. Hindi ninyo ina-expect na meron dadating na income. Na wala sa ano ninyo to eh. Hindi ito kasali doon sa budget ninyo. No, yung regular income ninyo, hindi ito kasali doon. Kaya, this could be something na, alam mo yun, racket, out of the blue, may magbibigay ng opportunity sa inyo para kumita, no? Yung ganon. So, good luck. What else? 21, family room. Ayan, may pagtitipon siguro ang pamilya, no? Merong gathering. Maaring may okasyon, isi-celebrate, or maaari din na may meeting, no? May kailangan kayong pag-usapan, important subject, no? Important, usapin sa pamilya, maaring ganon. What else? Number 6, mature woman. This could be you, no? Virgo, or maaari din na this is a person that you're going to be dealing with sa ngayon. Maaari din na si mature woman is your parent, no? Your mom. Maaari din na boss ninyo to, maaari din na aunt ninyo to.
This could be anyone sa buhay ninyo, Virgo. That could be your grandma, no? Depende sa inyong sitwasyon. But definitely, you're going to be dealing with her, no? Sa ngayon. 24th, mag-iingat kayo, ha? Virgo, dahil may mga low vibration energy dito sa paligid ninyo. So, mag-iingat kayo around this time dahil maaring meron ditong mga scammers, mambubudol, no? So, mag-ingat kayo dyan, no? Pay attention. Be vigilant sa mga taong nakakausap ninyo, mga taong nasa paligid ninyo, mag-ingat kayo sa kanila, okay? Lagi kayong nakahanda, lagi kayong sigurado dapat ang inyong mga belongings, ang inyong mga gamit, ang inyong mga possessions, mga ganon, savings, no? Lagi ninyong i-monitor ang mga yan, okay? What else? We have 36, distant horizons. Ayan. So, paano na-pick up ko dito? May mag-abroad sa iba. Sa inyo dito, Virgo. Maaaring yan ang ipagpapaalam ninyo sa inyong pamilya, kaya may meeting kayo, no? Maaaring yan ang subject ng pag-uusap dyan sa family room. Maaaring magpapaalam kayo na mag-abroad na kayo. Maaari din na ano ninyo to, babiyahe na iba sa inyo dito. Maybe that is really an international travel, no? Virgo. Lumipad ang isang card. Kunin natin dahil ito yung para sa inyo. Tumakbo talaga siya. Final message ninyo ito. Don't rely on other people to inspire you and motivate you. You have to want it enough to make it happen for yourself. Ayan. That's true. Diba? Hindi naman yung ibang tao magsasabi sa atin, diba? Ng kung ano dapat natin gawin. Kung anong makakabuti sa atin. Dapat tayo mismo ang gumawa nun. Tayo mismo yung sarili talaga natin ang dapat magdesisyon kung ano ang gusto natin gawin, kung ano ang gusto nating makita sa 3D reality natin, di ba? Yun ang mas mag-inspire sa atin, yun ang mas magmo-motivate sa atin dahil ginusto natin yun, di ba? Yun ang magpupush sa atin para mag-take action. So, good luck, Virgo. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Number 2, main female. Maaaring kayo to, Taurus, si main female. Or ang iba siguro sa inyo dito is dealing with a female, no? Number 3, marriage. Wow. So, may kasalang magaganap dito, no? Ang pick up ko, 3 months. Taurus, maaring in 3 months or within 3 months ang kasalang ito. Maaring ganon. Maaring din na romantic partnership talaga to. Or, this could be a marriage and business, no? Maaring merong business partnership din ang iba sa inyo na haharapin sa ngayon. Maaring iba sa inyo dito is going to get married talaga dito, spring season, no? Malapit na yan. Maaring ganon ang ganap dito for some of you, Taurus. So, congratulations po. What else for Taurus? We have 33 concerns. Okay, so we have synchronicity dito, Taurus. We have Master number 33, no? So, I suggest, please look up for the meaning of Master number 33 po for more guidance. Meron din tayong another synchronicity dito. Angel number 333. Tatlong magkakasunod na 3. Please look that up as well, no? For more guidance. Taurus, there is an extra insight na gustong malaman ninyo, no? Ng Divine Universe. Meron kayong pinag-aalala dito. Meron kayong iniisip. No, meron kayong iniisip. Meron kayong concern. So, that could be related to this kasalan, ano? Maaring related yan sa romantic na kasalan or maaring related yan dito sa business partnership, no? So, depende sa inyong sitwasyon. Maaring may mga iniisip kayo na what if, may mga ifs and buts siguro ang iba sa inyo dito, Taurus, kaya yun ang napapaisip kayo, no? What else? We have number 4, courtship. Ayan, Taurus, siguro ang iba sa inyo dito may dinedate, no? Or may planong i-date. May siguro yung iba sa inyo dito magsisimulang manligaw or siguro mayroon nang nanliligaw, no? Sa iba sa inyo dito, Taurus, maaring ganun ang ganap. It is also possible na yung courtship na to, mauwi na to sa kasalan. Maaring kayo ngayon, ito ay
meron kayong dinidate, meron kayong jowa sa ngayon at maaaring papunta na kayo sa kasalan. Ang level up na kayo dito, level up na ang inyong relationship. Maaaring you're discussing about the details, no? Para sa pagpapakasal. Maaaring ganun ang ganap dito for some of you. So, good luck, good luck, good luck. Number 20, house. Ayan. So, merong dinidiscuss siguro kayo dito about bahay, no? Siguro, ang una ko na pick up dito, siguro, pinag-uusapan ninyo dito pag nagpakasal na kayo, saan kayo titira? No? Magbubukod na ba kayo or makikitira kayo sa mga in-laws ninyo? Maaaring ganon. Ano ang setup? No? Paano ang setup ng bahay? Saan kayo titira? Maaaring yan ang major concern ng iba sa inyo dito, Taurus, no? Concern, bahay, marriage. So, most likely, yan ang pinakamalaking usapin or discussion na ginagawa ng iba sa inyo dito, Taurus. Kung saan talaga kayo titira, paano kayo makakakuha ng bahay, saan kayo hahanap ng bahay, maaaring mga ganon, ano? Wow, Taurus, huwag kayong mamroblema dyan sa bahay. Kaya-kaya nyo nang bumili ng sarili ninyong bahay, mag-build ng bagong bahay. Dahil meron tayong sudden wealth. No? Sudden wealth, wow. Merong bigla-bigla ditong dadating. This is windfall of money na parating, Taurus. So, i-claim na natin ito, Taurus, na dumating na ang sudden wealth na to. This is windfall. This is something na regalo sa inyo ng Divine Universe. Perang bigla-bigla na lang dadating, hindi ninyo ito pagsisikapan. Hindi ito bunga ng inyong pagsisikap, hindi ito bunga ng inyong pagtatrabaho, no? This is a gift sa inyo ng Divine Universe, no? This is windfall of money. Maaring ano to, panalo, no? Maaring panalo yan, maaring inheritance yan, regalo yan sa inyo, maaring ganon, ano? Taurus, so this is really beautiful. Masosolve nitong problema ninyo pang kaperahan. Ito yung magbabago ng inyong financial landscape, no? May synchronicity din dito. We have number 11. Number 11 is a very spiritual number. And then a very significant number because this is not master number 11, no? So, I suggest po, please look up for the meaning of master number 11. Then, for more guidance, we have another angel number dito, 777. Napakaswerteng number yan. But I would like you to research on that. I-google po ninyo yan dahil marami pa kayong mababasa dyan na magra-resonate sa inyo, makaka-guide sa inyo, makaka-inspire sa inyo, no? So, ang mga numbers po na titignan ninyo, master number 11, angel number 777, angel number 333, and master number 33. Punong-puno kayo ng synchronicity sa reading na to, and those are powerful numbers, Taurus. So, please look that up, okay? Thank you. Tignan natin ang mga... tignan ninyo, pinakita din sa akin ng mga guides ko dito yung series of numbers. We have 2, 3, 4. Ayan. So, pagka ganyan, na may consecutive numbers, no, may series na numero dyan, ibig sabihin niya na merong progress of events dito sa buhay ninyo, no? Merong magaganap na talaga namang progress, may uusad, may aandar na, meron ng development, yung ganon. So, this is really, really a very optimistic energies, no? Final message ninyo, the path to joy begins with contentment, so take the first step. Hindi kayo makakarating sa paroroonan ninyo if you're not going to take action and you're not going to take the first step. Diba? So, good luck, Taurus. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.